Kaninang alas 8 ng gabi ay tuloy na nga naging mga bagyo itong dalawang low pressure area na ating minomonitor sa mga nakaraang araw. Una, itong low pressure area sa kanlurang bahagi ng ating bansa, binigyan na natin ng local name na Butchoy at kaninang alas 10 ng gabi huli itong namataan sa layong 535 kilometers kanluran ng Tanawan City sa Batangas. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw ng nasabing bagyo itong si Tropical Depression Butchoy pa westward sa bilis sa 25 kilometers per hour. At yung pangalawang low pressure area naman, itong nasa silangang bahagi ng ating bansa, kaninang alas 10 ng gabi, ay binigyan na rin natin ito ng local name na Karina. So itong si Tropical Depression kanina, yung latest location nito, kaninang 10 p.m. ay nasa layong 780 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Patuloy naman yung paggalaw nito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga kaulapan na associated sa mga bagyong ito ay hindi umaabot sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, itong southwest monsoon o hanging habagat ay patuloy na nagdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, western section ng Visayas at itong western at southern sections ng Mindanao. At para naman sa magiging track and intensity forecast nitong si Bagyong Butchoy, inasahan natin na for the next 24 hours, bukas araw ng Sabado ay nasa layong 915 kilometers west of Northern Luzon na ang sentro ni Bagyong Butchoy. So nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Magpapatuloy yung paggalaw papalayo ni Butchoy sa ating kalupaan sa mga susunod na araw. So 24 hours after that, sa araw ng Linggo, ito ay nasa layong 1,045 kilometers west na ng Northern Luzon. And pagsapit naman ng Lunes, ay ito ay nasa layong 1,265 kilometers kanluran ng extreme Northern Luzon. Para naman sa magiging track and intensity forecast itong si Bagyong Karina, itong si Tropical Depression Karina. So for the next 24 hours, sa araw ng Sabado, gabi ng Sabado specifically, ito ay nasa layong 715 kilometers na east of Kasiguran, Aurora. Magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw ni Karina at pagsapit naman ng araw ng Linggo, yung location nito, 525 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. And pagsapit naman ng gabi ng Lunes, July 22, yung location po ni Bagyong Karina ay nandito na sa 430 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Magpapatuloy naman yung generally northward na paggalaw nitong si Bagyong Karina patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility at pagsapit ng July 23, araw yan ng Martes, location nito 425 kilometers east ng Itbayat, Batanes. And pagsapit naman ng Miyerkules next week, yung location nito ay malapit na sa northern boundary ng ating PAR, 570 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At ano nga bang ating inaasahang mga impacts na dala nitong si Bagyong Butchoy at Karina sa mga susunod na araw? So, unlikely naman, hindi natin inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto itong mga pag-ulan na dala ni Butchoy sa anumang bahagi ng ating bansa sa susunod na 3 araw. At maliit din yung tsansa na itong si Karina ay magdulot ng heavy rainfall sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Ngunit kung merong significant changes sa ating track scenario, especially kay Tropical Depression Karina, posible may mga pagbabago rin sa ating heavy rainfall outlook sa mga susunod na araw or within the forecast period. Kaya umantabay tayo sa mga succeeding tropical cyclone bulletins na ipapalabas ng Pag-asa ukol sa mga bagyong ito. At sa kasalukuyan itong southwest monsoon o yung hanging habagat na ini-enhance o pinapaibayo ni Tropical Depression Butchoy. So ngayon, si Butchoy pa lamang yung nagpapalakas ng hanging habagat. So on Sunday, July 21, posible na rin palakasan ni Karina itong hanging habagat na magdudulot ng moderate to heavy rain. So katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon over the next 3 days. So para sa karagdagang detalye sa mga areas sa mga karanas ng significant na pag-ulan sa mga susunod na araw, starting tomorrow, July 20, makakaranas na tayo ng 50 to 100 mm. So ito yung katumbas ng moderate to heavy rain sa areas ng Northern Palawan at Occidental Mindoro.
Pagsapit naman ng linggo, matadagdagan pa yung mga areas na makakarasang pag-ulan. So magpapatuloy yung mga pag-ulan sa Northern Palawan, Occidental Mindoro. Magkakaroon na rin tayo ng mga pag-ulan, yung moderate to heavy rain sa Zambales at sa Bataan. At pagsapit naman ng Lunes, buong Ilocos region na. Pati na rin yung mga areas na nabanggit ko kanina, itong areas ng Zambales, Bataan, Northern Palawan at Occidental Mindoro, makakaranas rin tayo ng katamtaman hanggang sa mga malalakas na buhos ng ulan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, kung maaari, maging handa pa rin tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang ating pag-ulan na mararanasan. At sa kalagayan naman ng ating karagatan sa kasalukuyan, so as of 11 PM today, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating kapuluan. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa western section ng Luzon, dahil posible tayong makaranas dyan ng moderate to rough sea conditions. So katamtaman hanggang sa maalong karagatan ang posible dito sa western section ng Luzon. At ito naman ating track para sa karagdagang detalye sa track and intensity forecast ditong si Tropical Depression Butchoy. So inaasahan natin na si Butchoy magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw nito hanggang bukas. At pagsapit naman ng Sunday, magiging north-northwestward na yung paggalaw nito. So makikita natin dito sa ating image, ay posible na itong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 12 hours. So yung landfall scenario natin, sa bahagi or sa vicinity ng Hainan, China by late Sunday or early Monday. At para naman kay Tropical Depression Karina or kay Bagyong Karina, so ito yung bagyo na mas mananatili sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw ni Karina hanggang sa araw ng Linggo. So magde-decelerate itong paggalaw ni Karina at magta-turn or liliko pa north-northwestward sa araw ng Lunes. Afterwards, mag-accelerate or bibilis naman yung paggalaw nitong si Bagyong Karina patungo sa northern boundary ng ating PAR, more in particular dito sa Ryukyu Archipelago from Tuesday onwards. So makikita natin dito sa ating track, malayo po yung galaw ni Bagyong Karina sa ating bansa. Pero gayon pa man, kahit wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan, posible pa rin itong pairalin or paibayuhin ang southwest monsoon o hanging habagat na magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So itong Luzon and Visayas in particular, makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. At inaasahan natin na itong si Karina, posible niyang makamit o ang tropical storm category. So magpapatuloy intensification nito sa mga susunod na araw. So tropical storm category by Sunday, magpapatuloy intensification nito. Posible na itong mag-iisang ganap na typhoon category pagsapit ng Tuesday or Martes.